May panahon para sa lahat ng bagay, at oras para sa bawat layunin sa ilalim ng langit. Minsan sa buhay, dumadaan tayo sa mga panahon ng paghihintay, at sa mga oras na ito, nahihirapan tayong magtiwala sa tamang oras ng Diyos. Nais nating mangyari ang mga bagay ayon sa ating plano, kung ito man ay trabaho, relasyon, o ang katuparan ng ating mga pangarap. Ngunit ang oras ng Diyos ay naiiba sa ating oras. Alam niya kung kailan ang tamang panahon para tayo ay magbago, gumaling, o makamtan ng tagumpay. Ang kwento ni Emma ay isang magandang halimbawa ng katotohanan na ito. Matagal na niyang pangarap na magtayo ng sariling negosyo, at nagsikap siya ng buong puso sa loob ng mga taon. Nag-ipon, nagplano, at natuto. Ngunit tuwing susubok siya, may humahadlang, mga pagkaantala, kabiguan, at mga sandali ng pagdududa ang nagpatanong sa kanya kung maaabot ba niya ang kanyang pangarap. Taos-puso siyang nagdasal, nagtatanong sa Diyos kung bakit hindi niya binubuksan ang mga pintuan para sa kanya. Isang araw, binigyan siya ng kaibigan ng isang card na may nakasulat na Ecclesiastes 3:1. May panahon para sa lahat ng bagay. Ito ay nagpapaalala sa kanya na ang oras ng Diyos ay hindi katulad ng ating oras, at siya ang may kontrol sa bawat sandali. Matapos ang ilang buwan ng pagkabigo, isang hindi inaasahang oportunidad ang dumating. Hindi lang ito basta pagkakataon. Ito ang tamang pagkakataon, ang tamang panahon. At napansin ni Emma na ang Diyos ay naghahanda sa kanya para sa momentong ito. Ang mga pagkaantala na kanyang naramdaman ay bahagi pala ng perpektong plano ng Diyos, na naghahanda sa kanyang puso at kalagayan para sa tagumpay. Pagtitiwala sa oras ng Diyos. Kung tayo ay dumadaan sa panahon ng paghihintay, tandaan na ang Diyos ang nakakaalam ng tamang panahon para sa lahat ng bagay. Magtiwala na siya ay kumikilos para sa ating kabutihan. Kahit na hindi natin agad nakikita ang mga resulta, yakapin ang bawat panahon. Bawat panahon sa buhay ay may layunin. Kung tayo man ay nasa panahon ng paghihintay, paggawa, o pagpapahinga, magtiwala na ginagamit ito ng Diyos upang hubugin tayo. At ihanda tayo para sa susunod na kabanata. Isuko ang ating mga plano sa Diyos. Pabayaang hindi masunod ang ating naisin. Magtiwala na ang plano ng Diyos para sa atin ay mas maganda kaysa sa anumang plano na maaari nating gawin. Ang kanyang oras ay perpekto, kahit na hindi ito ayon sa ating mga inaasahan. Ang oras ng Diyos ay maaaring mahirap maunawaan, ngunit laging perpekto. Kung ikaw ay dumadaan sa panahon ng paghihintay o nagtataka kung bakit hindi gumagalaw ang mga bagay ayon sa iyong nais, tandaan na ang Diyos ay kumikilos sa likod ng mga pangyayari. Magtiwala na siya ay naghahanda sa iyo para sa tamang pagkakataon.